Mga kababayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome ho sa ating channel. Ang inyong lingkod, DDS Pilipinas. Samahan niyo akong talakayin ng mga maiinit na issue ng ating bansa. Para ho sa una nating video, panoorin natin ang isang parte ng panayam kay Spokes Harry Roque tungkol sa kontrobersyal na bakuna, Sinovac. Simulan na po. Distribution. Magkakaroon po kasi ng legal na pananagutan ang mga drug companies kung magbebenta na sila na parang aprobado na siya for general use, samantalang EUA pa lang po ang nabibigay dito sa mga binibenta sa merkado. Ito rin EUA, sa mga hindi ho nakakaalam, EUA o Emergency Use Authorization. Alam niyo ho, ang buong proseso at pag-aaral, pag-aproba, pagbenta ng bakuna ay napakatagal ho niyan. Taon ho ang binibilang para matapos ang mga prosesong to. Dahil ho may pandemya, ang pag-grant ng EUA ng FDA ay magpapabilis sa pag-distribute at paggamit ng mga bakuna. Pero kung may limitasyon, G2G po muna o government to government muna po ang transaksyon. Hindi po muna kasali yung mga pribadong korporasyon at kumpanya. Pagpatuloy po natin. po ang sagot sa tanong, bakit hindi commercial ang pag-angkat? Well, kasi nga po, EUA lang po, no? At lahat po ng mga kumpanya dahil binibenta sa merkado. Ito rin po ang sagot sa tanong, bakit hindi commercial ang pag-angkat? Well, kasi nga po, EUA lang po, no? At lahat po ng mga kumpanya, dahil EUA pa lang at hindi wala pa po silang license for commercial sale, ang pagbili ay dumadaan po sa G2G or gobyerno sa gobyerno. Tama yun. Ulitin ko po, no? Halos lahat ng bansa po centralized ang purchasing. Kasama po dyan ang Estados Unidos, ang Inglaterra, ang Singapore, ang Australia, ang Germany, no? Wala pa po tayong alam na talagang mga pribadong kumpanyang bumibili kasi bawal pa po ang commercial sale. Now, pangatlo, bakit daw pinapaboran ng Sinovac? Nako, wala pong pinapaboran. Pero dahil konti nga lang po ang supply at napakataas ng demand, ang gagamitin natin yung available. Tama yun. Ito sa tingin ko, bukod sa pagiging practical ng ating gobyerno, political move din yan eh. Kaya natin pinili yung Sinovac. Practical in the sense na hindi na kailangan ng freezer para sa pagtransport. Pangalawa, political game. Tandaan natin na politics is always a game of addition. Sa panahon ngayon, mas nakikita siguro ng ating Pangulo na mas maraming maitudulot na mas maganda kung magiging mas malapit tayo sa China. Sa mga darating na araw, malalaman natin kung bakit, so abangan yan. Pagpatuloy natin. Una, lamang natin kung ano ang unang darating na ligtas at mabisa na dadaan naman po at papasa sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Kaya nga po paulit-ulit ang ating presidente. Pag pumasa po yan sa FDA, nagkaroon ng EUA, hindi lang po dito, kundi sa iba pang bansa, tabla-tabla po yan. Nagkataon lang ng unang nai-report na darating ay Sinovac, na sa susunod na buwan ay naririyan na po. No? Pero gaya na aking sinabi na depende kung anong darating, may posibilidad po na meron din tayong kaunting Pfizer na pamimigay sa ating mga kababayan. Now, pang-apat, pipilitin ba ang mga tao kung ayaw nilang magpaturok ng bakuna? Well, mismong presidente na po ang nagsabi, wala pong pilitan. Kung ikaw ay nasa number 1 sa priority. Teka, tama yun ano. So, isipin natin kung may mga bakuna nang available pero yung isang tao may ibang gustong brand, ba't di ka bumili, di ba? Marami hong mga industrialized na bansa, yung iba kapantay, yung iba mas mayayaman pa sa Pilipinas, ang bumibili at nagtuturok ng Sinovac sa kanilang mga mamamayan. Ibig bang sabihin nito, mali yung ginawa nilang desisyon? Hindi. Yung desisyon na yun, nakaangkla sa pag-aaral ng kanilang mga opisyal. Mga bansang ito, Singapore, Indonesia, Turkey, Brazil, pati nga ang Japan pinag-iisipan na kumuha ng
ng bakuna galing China, Sinovac to be specific. Samantala yung iilan sa ating mga dilawan dyan, mga pawok, nag-iinarte. Abay, bumili kayo. 'Di ba? Anong sabi ni Atty. Mga bobo! Yan, mga bobo. Pagpatuloy natin. list at pumirma ka ng waiver na ayaw mong magpabakuna dahil inaantay mo pa ang gusto mong brand, pwede po yan. Kaya nga lang po, mahuhuli na kayo sa pagdating sa pila. Kung ka po ay number 1 at kayo ay nag-sign ng waiver na gusto mong antayin ang brand na gusto mo, po pwede kayong maging number 10. Now, Mga bobo! nga pala po, no, nagsalita si DOF Undersecretary Marhoven, na aking estudyante sa UP College of Law, na hindi daw done deal ang Sinovac. No? Well, mali po yan. Lilinawin po natin kung bakit. Yan, attorney, mali ka daw, sabi ni Attorney Roque, ha? Makinig ka. Ang tawag dito po ay isang obligasyon na subject to suspensive condition. Ano po ibig sabihin ng suspensive condition? No? I-quote po natin ang New Civil Code. Pinangaralan ka tuloy ni Spokes Harry. Huwag ka kasi magmarunong, di ba? Ang hirap sa inyo, mga dilawan, mahilig kayo makisawsaw, hindi naman kayo kasama sa usapan. Sabi nga ni Atty. Gadon, kayo yung mga... Mga bobo! Yan, pagpatuloy natin. When the fulfillment of the condition results in the acquisition of rights arising out of obligation, it is considered suspensive. Ibig sabihin, kapag ang isang obligasyon ay nakadepende sa isang kondisyon na po pwede o hindi po pwede mangyari, yan po ay subject to suspensive condition. Ito ba po ay hindi kontrata? Hindi po. Kontrata na po yan. Kaya nga lang po, yung pangalawang obligasyon, at ito po yung talagang pagbibili, ay nakasubject po sa kondisyon na pinag-agrihan ng mga partido. Ano po itong isa sa mga kondisyon nito? Siyempre po, yung approval ng FDA. But that is already a binding obligation. Samantala, tiniyak din po ni Vaccine SAR at Secretary Carlito Galvez na ang presyo ng bakuna na ating kukunin sa vaccine manufacturers ay mas bababa sa prevailing market price. At ang kanyang paglilinaw po, hindi magkakalayo ang presyo ng bakunang Sinovac sa presyo na binili po ng Indonesia. Ito nga po ay mahigit kumulang, ulitin ko po, no, mahigit kumulang 650 pesos per dose at hindi naman po lalampas sa 700 peso. Kaya naman huwag tayong maniwala agad-agad sa mga nababasa natin ngayon sa social media. Malapit na po kasing eleksyon, 1 taon at kalahati. Ayun, malapit na ang eleksyon. Yan, mga dilawang pawok, mga politikong nag-aasam na manalo sa eleksyon 2022. Diretso kayo, ha? Diretso kayo. Diretso kayo sa inidoro. Yan ang kahantukan nyo. Siguraduhin namin yan sa 2022. Alam nyo ho, marami ng mga tao ang diskumpiyado sa Partido Liberal. Kasi yung mga yan, wala nang nakikitang tama yan sa ginawa ng gobyerno. Lahat sa kanila mali. So sana, siguraduhin natin sa 2022, nasa poso negro na diretso tong mga hindot na ito, ha? Doon sila magsama-sama. Atty. Gadon, pasok. Mga bobo! Yan sila. Mga bobo! Oo, yan. Pagpatuloy natin. Sa ngayon, nag-uusap pa po si Secretary Galvez at ang vaccine manufacturer at patuloy po ang negosasyon para sa actual negotiated price. Huwag naman po kayo mag-alala. Hindi po natin gagawing sekreto ang presyo pag natuloy na nga po yung bentahan. Bakit po? Babayaran na yan eh. Pag nabayaran na po yan, obligado na sabihin sa taong bayan kung magkano talaga ang ibinayad. Kaya lang po ngayon, ang napirmahan po, term sheet. Isa rin po yung kontrata to sell and to buy. Pero yung condition nga po is, kinakailangan among others, ma-approve ng ating FDA. Sa pagbili ng bakuna, katulad na madalas ninyong narinig sa aking press briefing, bakuna ay dadaan sa multilateral arrangements kasama ang fund managers katulad ng Asian Development Bank at World Bank. Dahil dito, lalo pa pong magiging stricto at transparent ang ating procurement. Para lang malagay sa tamang konteksto, 80% ng global vaccine supply ay na-pre-order na po ng mga bansa kung saan nanggaling ang bakuna. Sila rin po ang nagbayad ng cost. Ayan na, narinig nyo, 80% na ang na-pre-ordered ng mga mayayamang bansa. So, ang matitira sa atin, paghahatian ng mga mahihirap ng mga developing na bansa,
18% na lang, 'di ba? Yan yung dilemma ngayon ng gobyerno natin na hindi alam ng mga dilawang ito. Kasi nga puro mga mema to eh. Mga mema comment lang to eh. Pagpatuloy natin yung video. of Development. Mayayamang bansa po ito. Habang ang 2% po ay nakareserba para po sa COVAX facility. So sa totoo lang po, 18% lang po ang pinag-aagawa ng mga bansa kasama po ng Pilipinas. Yan, sana maliwanag yan. 18% lang ang paghahatian ng napakaraming mahihirap at developing na bansa kasama ng Pilipinas. Now, sa ngayon, meron tayong pinaiiral na tripartite agreement kung saan sinusubukan ng national government makuha ang pinakamabuting presyo sa pamamagitan ng negosasyon sa vaccine manufacturer, habang naman lokal na pamahalaan at pribadong sektor ay kasama po sa kasunduan. Bakit nga po kasama pa rin ng national government? Kasi po, hindi pa for commercial distribution ang mga bakunang ito. Dapat dumaan pa rin sa G2G dahil EUA lang po yan. Pero ganun pa man, nung isang press briefing, hinimay-himay po natin yung lengguwahe ng mga kasunduang ito at magpapakita na ang bumibili, lokal na pamahalaan. Mabalik tayo dun sa punto kanina, no? So, EUA pa yung mga bakuna. So, government to government muna. Bukod dun, ito isipin nyo kung kasama yung mga pribado at mga kapitalistang kurakot na korporasyon, malamang, ito sigurado ako, mauubos yung supply, panigurado sila yung kokontrol sa presyo. Kung mataas ang demand, mababa ang supply, isa lang ang ibig sabihin, napakataas na presyo. So yun yung dahilan. Kaya kung bakit government to government muna. Magpatuloy tayo. Bayad, lokal na pamahalaan. Ang delivery, doon sa lokal na pamahalaan. Ang pagbibigay po ng bakuna, sang-ayon po sa plano sang-ayon po sa ating National Vaccination Plan. Nasa 17 milyong doses ang nasecure ng administrasyon dahil sa tripartite agreement nito sa AstraZeneca nung Huwebes, no, na sa mismong press briefing natin ginanap. Ang unang batch ng AstraZeneca na binili po ng pribadong sektor, kalahati ay idodonate sa ating gobyerno, ay nasa 2.5 million doses na kinuha ng pribadong sektor noong Nobyembre. Ito po ay inaasahang ma-deliver ng buwan ng Mayo ng taong ito. Samantalang nasa 14.5 million doses naman po ang na-order ng 39 na LGU at 300 mga kumpanya noong Huwebes. Ito po ay inaasang dumating ng 3rd or 4th quarter ngayong taon. Ayun na, malinaw. Mga kababayan, may konkretong plano, pinaghandaan, at higit sa lahat may nagtitimon. Alam nyo, nakakainis lang may e-epal na naman dyan sasabihin kulang sa paghanda, hindi pinag-isipan, walang nagtitimon. Kilala nyo na ho kung sino to, sino tong taong to. Wala akong ginawa ito kung di hilahin ng Pilipinas pababa, magreklamo tong si Lugaw. Sabi nga ni Atty. Gadon, ito yung kasama sa mga bobo! bobo. Pagpatuloy. Ang pondo po na pambili ng mga bakuna ay manggagaling po sa gobyerno. Ito po ay dahil sa Universal Healthcare Law na ating sinulong sa mababang kapulungan. Dahil din po sa batas na isinulong natin, hindi po pwedeng gamitin ng pondo ng taong bayan kung hindi maaprubahan ng HTAC. Ano ba ang ibig sabihin ng HTAC? Ito po yung Health Technology Assessment Council. Sila po yung magdidesisyon kung dapat bang gastusin ang pondo ng kaban ng bayan para sa isang produkto na gagamitin ng lahat ng Pilipino. Ibig sabihin po, bukod pa doon sa approval ng expert panel group, at mamaya po, meron tayong panauhin na miyembro mismo ng expert panel group na nagiging basehan o isa sa mga basehan ng FDA para magbigay ng EUA, kinakailangan dumaan na naman po yan sa masusing pag-aaral ng isa pang grupo na eksperto rin ang mga eksperto rin ang nakaupo. Ito nga po yung Health Technology Assessment Council para naman sa issue kung po pwedeng gastusin para sa mga bakunang ito ang kaban ng taong bayan. Ayan narinig nyo? Inulit-ulit na ni Spoksari Roque. Dumadaan sa masusing pagsusuri ng HTAC yan o Health Technology Assessment Council.
ang issue sa paggastos ng kaban ng bayan. So yung mga sumisigaw dyan ng kickback, corruption, abay patunayan nyo, magsampa kayo ng kaso sa proper court, di ba? Itong mga dilawan talaga to, iba talaga. Reklamo at hila pababa, yan ang mga ambag nyo sa Pilipinas. Mga bobo! Bobo, yan. Yan kayo mga bobo. Pagpatuloy. At magsisimula lamang po ang pagbabakuna, uulitin ko po, no, kung mayroon ng emergency use authorization na magmumula po sa Food and Drug Administration. Sa ngayon, Pfizer pa lang po ang binigyan ng EUA ng FDA. Bangaman nagsumite na po sa ng kanilang mga aplikasyon sa Food and Drug Administration ang AstraZeneca, Sinovac at Gamaleya ng EUA. Dahil sa limitadong supply ng mga bakuna, hindi tayo makakapili ng isa o dalawang brand. Alam niyo po, mali naman na ikukumpira ang bakuna sa sabon na panlaba. Ayun. Ang katunayan po, wala naman pong supply na ganun. Ayan so, lahat tayo may karapatang magbigay ng opinion. Walang question doon. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa'yo. Pero, kasabay ng pagbigay ng opinion mo, gamitin mo yung utak mo, Vice Ganda. Sa mga artista, pakiusap ko lang sa inyo, mag-research kayo at maging positive influence sa mga tagahanga nyo, di ba? Huwag kayong Mga bobo! hindi nagkakalat kayo ng maling impormasyon. Malinaw? Maliwanag ho ba? Pagpatuloy. Nung kadami, nag-aagawan nga po tayo sa 18% na available na supply. Pangalawa, hindi lang naman po ito gagamitin para sa damit. Kaya nga po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 grupo pa ng eksperto ang magsusuri kung ang mga bakuna ay ligtas sa damit. Kaya nga po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 grupo pa ng eksperto ang magsusuri kung ang mga bakuna ay ligtas at epektibo. Kung hindi naman natin pagtitiwalaan ang mga experts na 3 batches of experts pa ang magsasabing pwede natin gamitin yan at magiging basehan para mag-issue ng FDA ang EUA, sino ating pagkakatiwalaan? Siguro po hindi mga komedyante. Mga bobo! Mga dilawan. Mga bobo! Ulitin ko po, supply at demand. Kung anong napatunayang ligtas at epektibo, ito po ang gagamitin natin dahil ang nais natin, masalba ang pinakamaraming kababayan natin sa lalong mabilis na panahon. Ayan ho, mga kababayan, narinig nyo, may konkretong plano, pinag-aralan, at may nagtitimon. Sana ho maging mapanuri tayo sa mga nababasa natin sa social media. Kontrolado ng mga dilaw ang mainstream media. Maging mapanuri, mag-research tayo. Maraming salamat ho.